Don't judge the book by its cover. Muna pirmi natong isulti sa mga tao nga judgmental. Unsa bigid ay ang pag-ila sa tinuod nga kinaya sa tao? Pila ka adlaw, semana, buwan o tuig ba ang dapat nimo makita? O makita nimo ang tinuod niya nga kolor? Igo na bang basihan ang imong nakita? O kinahanglan pa og trahedya nga moabot sa imong kinabuhi usap pa nimo makita ang balor sa usa ka tawo? Dear Papa Joe, my name is Michael, 40 years old ug kani project supervisor sa usa ka private construction company. Simple lang ang akong pagkatao, after work diretso sa balay, usahay magduwa ko og mga video games or computer games every Sunday, musimba sad ko og mag-inusarara. Peaceful raon ta ang dagan sa kong kinabuhi kung wa pa moabot si Dayan. Si Dayan ang bagong na-hire nga secretary sa among engineering department. Si Dayan ang gikagubtan sa mga empleyadong lalaki o gikasuyaan sa mga babae. Mangutana mo o ngano? Si Dayan manggod Papa Joe, usa ka tao o usa ka tanaw pa lang nimo, makaingon ka nga may pagka-liberated siya, murag wild tanawon. Dili man kayo siya gwapa as in mestiza, in fact, pislat man gani siya ilong. Ang nagdaragyod niya og aura mao ang iyang pilok sa mata nga tag-as kayo og bawog. Maayo po siya mo make up siyang naong ug labaw sa tanan, maayo man namit. Liberated man namit si Dayan. In fact, pag-interview pa lang, murag na magnet ang kong mga mata sa iyahang dughan. Nag-slacks man tinuod siya pero giparisan og blouse nga medyo open ang dughan. Ug makita gyud ang iyang cleavage, labi na og muduko. Gidawat siya sa amo ang general manager nga lalaki, bisag doon na pa'y mas daghang qualified kay pa niya. Tason magod si Dayan, morena og sexy ang lawas. First day sa trabaho ni Dayan, halata kayo nga dili siya welcome sa amo mga trabahanting babae. Ambot kaha og nga ano. Siguro feeling nila threat si Dayan nila o di ba kaha na labuan sila sa dating ni Dayan. Kung ang mga babae snub kang Dayan, ang mga lalaki nag-iyahay po og ibid-ibid. Ang mga ngisi, abot sa dunggan. O kumutanaw sila sa lawas ni Dayan, mura ba og ilang gihubuan. Nisamot pagyud nga wa mi mag-uniform. Mga casual o ordinary nga sinina lang ang among isulob matag adlaw. Dili pagyud nako makalimtan ang iyang gisuot first day sa iyang trabaho. Naka long sleeve siya pataas o sirado ang butones sa cleavage pero ang gipares niyang pants nga white, medyo nipison nga tela o nilakrag yun ang underwear niya nga tibak Papa Joe. Pag lunchtime, wagid siya agdaha sa mga babae nga musagol nila kaon. Doon ay kantin ang among opisina o dito sab mi nangaon. Nagtipok ang mga babae sa table samtang si Dayan kauban sa table sa mga lalaki. Natul nga diha ko naglingkod sa table sa mga babae og dungog kayo nako ang ilang pagpanlibak kang Dayan. Sir Mike, kawa pa siya delikadesa ng bagong sekretary oy. Pwede din na sir nga magtibak siya sa trabahoan. Pangutana pa ni Thelma nga taga-accounting. So may basta makamawala ko siya siyang trabaho. Patay mali siya pa na akong tubag. Pero nisagbat sabda ang laing babae nga taga-accounting lang gihapon. Lain yun nga na kayo uy. Imagine na, kung manglingkod siya, muus-us ang iyang pants ug makita ang string sa iyang tibak. Unsa man na, gapaibog? Mga 23 anyos lang si Dayan niya to og tungod kay bata pa, wild og liberated siya. Wa siya paki nga makita makita ang iyang mga maselan nga butang nga para sa among mga conservative nga kaubang babae, cheap o flirt ang lihok ni Dayan. Sunod nga mga adlaw, mao lang gyapon wagyoy nasuod nga taga-opisina si Dayan tungod kay magpa-sexy man lagi siya pag-ayo. Ilang libakon og ilang ginganlan pagani ni og Miss Tibak si Dayan. Kay pirmi magyud nga mao iyahang isuot nga underwear og makita gyud nila nga mulakraman sa iyahang mga nipis nga pants. Siguro gipalagot na sila tama ni Dayan. Gipasuya sila kay halata masab kayo nga plastikan sila niini. Kumutagad man gani usahay pero dry og plastic kayo. Kadaghan siguro anak niya tibak, no? Wa pag ko kabantay anak niya nga nagsulob og ordinary nga panty. Matud pa ni Maribel nga taga-admin. Wa na ko kagwanta, ako silang gibadlong sa sige lang panlibak. Huy, kamo ba? Ay mo si pamantayan ng diyan, uy. Wa ba na siya mangunsa ninyo.
May man na siya mo trabaho. Ang iya lang yun nga, magpa-sexy lang yun na siya o magtibak. Nganong inyo mo sa nga tanawon? Matod ko pa nila. Dalipon nga nakatubag sa Thelma. Di man gud malikayan, sir, oy. Makita mo yun na namo, good. O dili magpakita siyang tibak, magpakita siyang cleavage. Sumtaw na, oy. Ikaw, Sir Mike, wala kakakita. Ay, kung ina nga, di ka mo apil og lili. Matod pa sa kababae nga taga-admin. Wa na lang ko nitubag. Kasi tinuod nakita masag ko sa ila o nakakita ko sa ilahang nakita. Lalaki ko, ug natural nga makabantay sa ko sa alindog ni Dayan. Actually, kung sa ilang pananaw kang Dayan, flirt og cheap, wild og liberated, para nako sayop sila, Papa Joe. Makaila kong babae nga dunay sense, bright man sab si Dayan ug maayo mo trabaho. Labaw sa tanan tao lang ko nga makamao maibog. Yes, mga kabarangay. Usa ako sa mga kalakinan sa among trabahoan nga nahumaling kang Dayan pero wa lang ko magpasabot. Usa ka hapon niya to human sa trabaho nihapit ko sa ka fast food chain para mag-take out og chicken. Wa ko magdahom nga makita nako si Dayan nga nagkaon dito og siya pa gani ang unang nakakita nako. Sir Michael, tawag pa niya nako. O Dayan, niyam lagi ka, naginusara malagi ka. Wari ka kuha sa mong boyfriend? Pangutana ko pa niya. Sir Baya, wala ko'y boyfriend good. Tubag pa niya. Ha? Posible man good nga. Kanay mong purma, way uyab. Matod ko pa. Wa lagi sir. Ikaw sir, doon na kay asawa o uyab ba hinuon? Balik pa niya ang pangutana din ako. Before, doon ako'y karelasyon. And it's very complicated but now very much single ko eh. Tubag ko pa. Mao ba? Meaning to say, free pa di ka sir? Same tang duha? Matod pa niya nga gipalami pagtaman ang smile ug pinakidhat pa ang mga mata. I sense nga nag-flirt na siya nako. Mong gilahi nako ang among topic. Oh, nya, kumusta naman mong trabaho? Okay lang? Pangutana ko pa niya. Okay naman sir, bisag feel na ako nga di ko belong sa mga girls pero mga buutan man po ang mga boys na ako. Tubag pa niya. Mao ba? Ganun di ay, doon na ka ba'y nadungog nga mga libak sa mga kaubang babae sa opisina? Pangutana ko pa. Well, wala man hinuon, dili harap-harapan pero ma-feel man yun nimo nga dili ka welcome nila. Plastika ng ilang treatment rin ako pero I don't mind, I don't care. Trabaho lang, walang personalan. Tubag pa ni Dayan din ako. Og dito ni believe ko niya. Makita na ako siyang personalidad nga strong og palaban siya og gawas pa very straightforward pero makita sad nako nga deep inside fragile yang heart, Papa Joe. So pa mi magbuwag nitong hapuna nagkasabot ming duha nga magdungan og lunch the following day sa same nga fast food chain og naitabog gyud pagkaugma, Papa Joe. Kumusta ang trabaho? Wala ba ka gibother sa mga kaubang babae sa opisina? Pangutana ko pa niya. Ay, maulang gyapon sir, pero no worries, I can handle sa mga girls, oy. Dilira na nako na sila pansinon, oy. Ang mga lalaki noon medyo magbugal-bugal usahay, pero dili na ko tag dun, oy. Pareho lang silang tanan. Unlike ni mo sir ba, nga quiet ug very professional ang dating. Tubag pa ni Dayan. Ganun nakaingon masag ka nga very quiet and professional ko. Pangutana ko pa. Siyempre, makaingon ko na sir kay dili kasama subang boys diya sa office nga medyo bastos. Ikaw sir, bisa nakibaw ko nga nakagusto sab ka nako, pero wag gyud ka magpahalata og di sa ka malisyoso og tinan-awan nako. Napalad-o ko, Papa Joe, sa kong laway tungod sa kaprangka ni Dayan. Natamimi ko og waday ko makatubag kay sakto masad siya nga na-crush ko niya, Papa Joe. So kaniya to magdungan na mig lunch sa gawas og layo sa mga mata sa among mga kauban. O kung magdungan mig snack sa kantin, di mi magpahalata labi na sa mga babae. Na-motivate na pod ko nga magpagwapo. Di na ko magsuot og eyeglasses basta nasa trabahoan. Mag-contact lens na ko, Papa Joe. Samtang nagkadugay, nagka-close me og samot ni Dayan. Mutual understanding ang tawag namo kay wa mi nag-I love you sa sagusa. Pero mag-holding hands na mi kung kami lang. Agbayan ako siya og siya pod. Muga ko siya sa kong hawak. Og unang kiss nako niya sa malumoy nga lips ni Dayan sud sa sinihan. Gipili gyud namo ang pinakataas nga bahin sa sinihan nga pinakangit-ngit. Waylain naglingkod sa tapad nga lingkuranan para makalugar ming duha. Sa sinugdanan si Dayan ang wild kaayo pero wa sa kupalkan si uy.
Gibuhat sa nakutanan Papa Joe ang gusto kong buhaton. Gawas na lang sa actual gyud nga paglapa sa leyon ug karnero. Ug sa diyang waan akong makaantos, ako siyang gihangyo nga manggawas na mi sa sinihan. Mo check in tag motel dayan. Matod ko pa niya. Pero medyo ni atras siya og nibalibad. Next time na lang kay doon na pa ko importante nga tuon. Makita mi sa kong kuya. Tubag pa niya og ningon nga mamauli na lang mi. Wanagan na mo matiwas ang salida. Okay lang kay sinugdan pa lang nga wam sa ko makasabot sa mong gitanaw. Tungod kay wild si Dayan. Padayon ang among closeness o among relasyon, MU hangtod nga halata na sa among trabahoan. Dili na magyud namo mapugngan, di na namo malikayan ang usag-usa sa opisina. Dungog na sab namo ang mga istorya-istorya o mga chismis sa among kauban nga mga babae nga uyab na nakunomi ni Dayan. Pero kung ako kining isulti niya, igol na kini nga mangilugpoy sa iyahang mga kamot. Ipalapos na spikas dunggan ni mo sir oy, matod pa niya nako. Ayaw na lagi pag-share nako basta naata sa gawas. Okay? Michael ba or Mike? Tubag ko pa. Sa iya nga nadungog nako mas nihugot pa ang iya pagguminit sa ako ang mga bukton unya ni gakus sa kong hawak. Wa na gyud mi pakialam sa mga tao nga mag-PDA mi Papa Joe. Diya mi niadto sa Daplis Karsada sa nagpaabot og jeep nga masakyan pero kalit lang nga ni santop sa kunahuna nga magtaksi ming duha. Ug sa diyang ningon ko sa driver nga magpahatod mi sa motel, wa ko'y nadungog nga reklamo niya. Diha na mi sud sa motel. Diyang nisugod na og parayag si Dayan nako. Di ka mag-shower? Pangutana ko pa niya. Unya na lang inigkahuman. Mas gusto na ko nga mas melang atong original nga baho. Matod pa ni Dayan nga nagtingsi unya. Siya pa ang niunag hukas sa iyang mga sapot. Nahitabo gyud ang panagbugno sa leyon ug karnero Papa Joe. I love you. Matod ko pa niya Papa Joe. Diyang nahuman na mi, nag-unlan siya sa akong mga bukton. Okay. Maura gyud ang iyang tubag nako. Ako nang respeto ang iyang tubag nga okay. Kay bago pa masab mi, ug siguro wa pa gyud siya makat-on og love diri nako. Nikatag na gyud sa tibuok na trabahoan nga doon na may relasyon ni Dayan pero kaming duha na makak ug way muangkon sa among relasyon. Usa ka hapon niya na naggubot ang mga kauban ng babae. Matod pa nila nga doon na lagi kuno'y lalaki nga nangita kang Dayan sa silong. Natol pag yun nga nag-meeting mi sa among general manager ug di ko pwede nga munaog para makita na ako kung tinuod ba gyud nga dunay lalaki nga nagsundo kang Dayan. Paghuman sa meeting, dali-dali ko nga mikanaog ug nitan-aw sa gawas pero wa na nako makita pa si Dayan. Si Dayan ni magipangita, sir? Wa na oy gisundo man to siyang uyab. Matod pa ni Thelma nako nga taga-accounting. Wa ko motubag niya. Wa gani ko magpahalata nga naglagot ko niya. Kay basin og bisag wa ko mangutan na malisyoso kay si tinanawan nako. Itaw ka na ko ang cellphone ni Dayan pero unreachable na. Nagsayog text niya pero why reply? Wa ko makatarong og katug niya ng pagkagabi. Gusto na nako nga mubuntag na para makatrabaho nako og makita nako si Dayan. Daghan kog mga pangutana niya. Daghan kog angay klaruhon nga tukang Dayan. Eksaktong alas 8 sa buntag, niabot si Dayan og murag problemado kayo og naong. Nagmugtok ang iyahang mga mata og way katawa-katawa. Gusto na unta nako na yung siyang duulon sa iyang cubicle pero di pod ko ganahan nga makikos o makakos og eksena kay nagtan-aw biya mo mga kauban. Nagsigig paniid. Nagtext ko niya nga magkuyog mig paniudto sa gawas sa among suki nga fast food chain. Ug tuod man ni sanong man siya. Nag-abot mi sa fast food chain alas 12:00 sa udto. Dayan, unsa man gid ang tinuod nga nahitabo ha? Nganong wa man kanitubag sa akong mga tawag ug text? Pangutana ko pa niya. Wa dayon motubag si Dayan og layo siya pananaw unya ni ginhawa sa duglaong ug nitubag nako nga I'm sorry sir pero unsa Dayan? Tinuod ba nga doon na kay boyfriend nga nikuha nimo kagahapon? Pangutana ko pa niya. Yes, tinuod. Si Louie. O di lang kay ordinary boyfriend. Ka-live-in ako siya for 3 years. Subo pa niya tubag na ako.
Wa ko na sorpresa nga doon na di siya uyab. Nakuratan lang ko nga ningon siya nga ka-live-in good niya. Pero wa lang siya musultin nako nga doon na nahitabo namo. Namakak siya nako nga mao di ay nga di siya musugot nga mamisita ko nga to sa ilaha. Do you love him? Pangutana ko pa niya. Siyempre love na ko si Louie. Kababata na ko siya. Anak siya sa family friends akong parents. Di man siguro na ko siya i-live-in no kung wapo ko yung mahigugman niya. Tubag pa niya nako. Sakit kayo nadunggan tungod kay naka-feel na kog love nga to kang Dayan. So, unsa may hukom nimo sir? Karon nga nakabaw na ka, mupalayo ka na ba nako? Pangutana pa niya diri nako. I don't know. Wa gyud ko masayod og unsay akong buhaton. Putlon lang baka naton itong relasyon o ipadayon og bisan og mahibaw-an na nako nga doon na kay laing gihigugma sa imong kinabuhi. Gikatulgan ako sa kagabi ang akong pagpinsar. Una ko naka-decide nga di ko makatugot nga mawa si Dayan nako. Mas piliyon nako nga kaming duha kaysa mawa siya sa hingpit nako. Padayon ang among relasyon ni Dayan as much as possible ug di kayo mi magpasesaya. Magdungan mig lunch pero mi og mo check-in sa motel kada Sabado sa hapon kay lagi half day raman mi basta Sabado. Paghubo ni Dayan siyang sinina nakita nako ang mga lagom sa iyahang mga bukton ug mao siguro nga nag-long sleeve siya para di makita. Naunsa man imong bukton? Pangutana ko pa niya. Kini nadasmag lang sa pultahan. Tubag pa niya. Sure ka? Pirmi man ko makakita niya na. Di lang kay karon lang. Pirmi ko makitag lagom-lagom sa imong mga panit. Unsa man gikulata ka ni Louie? Pangutana ko pa niya. Wa siya motubag og silence means yes, Papa Joe. Og niya tong higayuna gi-confirm ni Dayan nga manapat si Louie niya. Nganong mapakulata masab ka? Nganong di man nimo biyaan ang lakiha? Pangutana ko pa niya. Human na, ako na siyang gibuwagan. Kadaghan na pero maghikog siya. Tubag pa ni Dayan. Hikog-hikog tuo ka na. Panghadlok na ni mo para di ka mo biya. Ikaw, nagpautol na sad ka. Siguro, love yun kayo ni mo siya. Tubag ko pa niya. Pero matod pa ni Dayan nga, tinuod yun nga dunay suicidal tendency si Louie. Kapila na ko kini naglaslas diyang iyahang gibuwagan. May na lang kay dunay nakakita og nadala dayon sa hospital. Ang mama ni Louie nga amigar sab sa iyahang mama, mo'y personal nga muhangyo niya nga sabton lang ang iyang anak. Wa ko'y mahimo kay di man gyud kabuwag si Dayan kang Louie. Di man po ko gusto nga mawa siya nako. So padayon lang ang among relasyon. Wa mi nitugan sa trabahoan pero mo'y ilang chika-chika nga kami gyud ni Dayan. Usa ka adlaw niadto nalipay kayo ko kay gi-grant na sa kumpanya ang akong request nga tagaan ko og service bisan og second hand car lang ang ilang gihatag nako. Pero nindot og bugnaw ang aircon. Excited kayo ko nga isakay og una si Dayan niadtong hapuna. Nagatang nako siya daan sa unahan sa mong office og ni-text niya nga maghuwat. Pero pila ka minutos wa ko'y nadawat nga reply. Mao di ay kay nakita nako siya nga naglakaw sa karsada nga dunay ka holding hands nga lalaki. Nanginit dayon ang akong dugo sa naong labi na diyang niagi pa sila sa akong tungod kay lagi tinted ang bildo wa siya kakita nga nako sa sud. Gusto pa man unta nako siya nga sorpresa. Nagpangusmo ko sa kalagot, nagselos ko sa lalaki ug lami pa kayong dasmagan ug ako pa silang gisundan nga nagpaingon sa tubangan kay mga tang-og jeep. Way sama sa kasakit ang akong gibati diyang nakita na akong giagbayan sa lalaki si Dayan o gihagkan ng aping pero padayon lang gyapon ko sa pag-obserbar nila. Doon ako'y nakitang kahayag. Lahi ang lihok ni Dayan kung kauban ako siya. Kung kami ang magkuyog sweet kaayo siya nako, lambing og magsigig PDA. Samtang sa iyang ka-live-in murag magpalayo ug murag gigilasan. Nagpasalamat lang ko diyang niabot ang adlaw nga Sabado ug amuan na sab nga turno ni check-in me sa motel ug human sa linapaay sa Leon ug Carnero dunay gisulti siya nako nga problema. Tulo na kabuan nga wa mi kabayad sa mong bayo Matod pa ni Dayan nako. Si Louie di ay, yung gamit di ay, siya may lalaki. Iyaham ng responsibilidad nga buhion ka.
Hangtod sa mga bayranan sa bahay, iyaman ang problema. Tubag ko pa. Sa una, katong okay pa iyang banda. Pero karon nga tagsa na lang sila mutukar, wa na siya kita oy. Doon na pa'y tubig o kuryente ay bayranan. Matod pa ni Dayan na ako. Di man ko buang nga di makasabot nga nakinahanglan siya tabang nako. Ako sab nga di makaantos sa mga problema niya, ako siya gitagaan og kwarta nga pangbayad silang renta. Ug sa kaniya to, pagtabang nako niya, nausban pa gyud ug dili naman magpanuko nga muhuam og kwarta si Dayan nako. Huwam nga way bayad-bayad. Ako pod mohatag dayon kay mas mabuutan siya taman diri nako kung ako siyang mahatagan. Sama niya itong usa kahapon nga nakinahanglan siya kwarta, ako siyang giapas o gipapaapas na ako sa parking lot. O didto sa wapa ko muhatag niya, ako siyang girubo og taman, Papa Joe. Pagkaugma, nakadungog og chismis sa mga kauban nga naglinapaay ko no sa liyonsud sa auto. Nakitaan ko no sa janitor nga nisakay si Dayan sa nakapark na akong sakyanan, unya after 5 minutes nauyog ang sakyanan. Ang general manager namo ang nagsulti mismo nako. Grabiya sa bana sir. Uy, kini mga kauban ako ba makachismis wagas? Kung nisakay di ay ang tao sa auto, mao na din ay buhaton di dayon. O kung gusto na ako sir, mo check in mig motel, di ko anang sakyanan. Uy, pangatarungan pa nako niya. Kay siya may tag-iya sa mong kumpanya. Mao lagi. Nangako lang nga gipahimagnuan lang ti kamay kay doon naman ka live-in si Dayan. Usa pa di mayong paminahon nga boss ka o niya, makikrelasyon ka sa imong tao. Dili mo kumudili ana no, pero ang mga kauban na to mo'y naghimo og bati nga meaning. Di ko gusto nga mapiktuhan ang atong negosyo. Wala gibawal sa akong amo nga makipagrelasyon og kauban sa trabahante, pero nagdikay lang siya og gubot o lain pa nga komplikasyon nga makaapekto sa trabaho. So ang akong gibuhat, namakak lang yug ko. Di na tinuod sir wa may relasyon ni Dayan. Kichismis lang mi tungod kay nagkasuod man mi. Mainuon kung mo na. Matud pa sa akong amo, Papa Joe. Sukad niya to medyo ni Lilo na mi ni Dayan ug wa na kayo mi magpasabot ug dili na gani mi magpakita nga magdungan mi og kaon sa kantin. Pero kami lang gyapon ang nag-amping lang mi og taman. Christmas party niya to sa mong kumpanya ug imbitado ang pamilya sa mga empleyado. Ang wa na ko damha nga makaya ni Dayan ug dala siyang ka-live-in sa among Christmas party. Gipailaila pag yun niya sa among mga kauban si Louie, hangtod na sa among amo ug diripod nako. Kiwaw kayo nga umakamot nga ni dawat sa pad sa lalaki diyan nakiglamanon ko. Wagi ko mahimutang ug wa ko ma-enjoy sa party. Akong gihimo mao pagyarok sa mga botelya sa beer. Hangtod nga medyo nanginit na ang akong dungan unya gibantayan ako si Dayan nga mulakaw og layo sa iyahang ka-live-in. Diyan na kay gayon ko, ako din siyang gi-corner sa lobby sa hotel nga among gipartihan, Papa Joe. Anong gidalam na ni mo lalaki diri? Para pasakitan ko? Para pasiluson ko? Unsa man ha? Sisila na ko nimo. Gihatag man tan ako nimo ang imong gipangayo. Sa kwarta? Di kwarta Matod ko pa niya og isog nga pinugnan nga tingog. Niaksyon ako kuot sa akong pitaka para bundakan og kwarta si Dayan. Ayaw gani pag-skandalo diri. Dili na ko gusto nga mukuyog si Louie. Siya ang namugos, nasuko og naduda nako nga doon ako'y lalaki sa opisina. Mga di na ko siya ipailaila sa mga kauban. Ako lang siya gipakuyog para way gubot. Tubag pa ni Dayan. Pero tungod kay nanginit na ang akong kalawasan sa beer nga akong giinom, niandar na ang akong pagkapilyo. Sexy mugod kaayo si Dayan niya itong gabiuna. Naka-mini dress siya o color black o niya guwapa sa kaayo siya siyang make-up. Na-imagine dayon na akong yung hubo nga lawas kada Sabado kung mag-check-in mi sa motel. Gihikap na ko yung naong o gipislit ang aping o niya gipakanaog na ko ang akong kamot sa iyang baga o niya sa iyang likod o sa iyang hawak. Nganong kalit man ka ng luspad Dayan? Diba mauman ni pirmi natong gibuhat? Sobra pagani, diba? O ba sinado ka nga makita ang imong kalibin nato? Matod ko pa niya. Uwahin na ang tanan diyang ako nibawaan ang rason sa pagluspad ni Dayan. Naadi ay sa among likod ang among amo nga nagtanaw namo. Sir, naadi ka? Nag-istriyane rami ni Dayan, sir? Patay malisya pa na akong timbaya sa among amo.
Nismile lang ni siya o gipikpik ang ubaga o niya milakaw na. Diyang nawasan ako, nakarealize ko nga dili unta ko dapat mag-ingon adto kang dayan sa public. Unya nakitaan pagyud sa among boss. Wa ko kasiguro og nasuko ba siya or unsa. Kay wala man siya gisulti nako after itong pangitabua, Papa Joe. December 31 kadtog sa yumi nga gipapauli sa mong amo para sa celebration sa New Year. Gipangitan ako sa dayan pero wa na ko siya makita sa iyahang cubicle. Giadto na ko siya sa kantin pero wa pa ko makasud sa kantin. Dagko kay tingog ang mga kaubang lalaki ug pila ka mga babae nga nagstoryaanay. Si Dayan ang ilahang topic. Bay, lami ang Dayan karon. Kita kayo yung gisuot nga fitting kayo nga leggings ba? Sus, nilakra Matod paso sa kalalaki. Igo ra kaslaway kang Dayan bay, layo ra kang Sir Michael. Saum-saum na. Tubag pa sa usa. Luuras na ano Balag ko sa kalami di ko anang daghan mi Tuslubuwa na siya. Unya, usa na sab ka. Sus, lain na sad, luoda na Matod pa sa lalaki. Wa nagi ko makagwantaw ni gawas ko sa akong kitaguan kay nasakitan ko sa ilang libak na to kang Dayan. Si Dayan na sa inyong gilibak. Nakadungog ra ba ko nga hantod akong pangalan giapil ninyo? Pwede ba nga mind your own business mo? Di kay mamantay mo sa kinabuhi sa ubang tao? Wa may mangilabot ninyo? Singhag ko pa nila. Usa nila nitubag nako nga dili magud malikayan nga di mi magkastoryaani aning tapika Sir Mike kay nahidungog na bangyud ni hangtod sa president nato ang atong amo kay bawo na. Daghan na biyang nakasakop ninyo labi na atong nisulod si Dayan sa musakyanan. Unya, after a few minutes, naguyog-uyog din ang auto. Human niyang istorya ni katawa o niya nangatawa sa panguban. Hangtod nga nagkatawa na silang tanan. Niinit ang akong o na high blood yung ko Papa Joe. Giduol na ko ang lalaki o kaong gisukmag. Nibaw sa siya sukmag na ko ug may gani kay nauwang mi sa uban namong kauban. Nasuspenso ang among kaubang lalaki kay kasukmagay siya nako. Tungod kay mas maayo man ko og record sa trabaho, gitabagan ko sa akong boss nga mag-voluntary resignation na lang. Kasaya akong taktakon og madaot ang akong record. Tanan na sigurong emosyon naa nako Papa Joe. Naguol ko sa pangitabo. Ngawa na ko'y trabaho. Nauwasab ko sa amo o sa mga kauban sa trabaho. Naglagot ko sa kagalingon o nasuko ko sa ka-live-in ni Dayan o nabalaka unsa na may tabo niya sunod nga mga adlaw. Feeling nako nga nagsakay ko sa ka-roller coaster niya atong higayuna. First time ni tabos ang kinabuhi nga nabuang kong babae. Nabutaan nagyug ko sa akong gibati nga tukang Dayan ug wa na ko siya gibasol sa pangitabo. Hinuon ni samot ang akong kamingaw niya. Gusto ko nga makita siya kada adlaw pero dili naman pwede tungod kay nagtrabaho siya ug di na ko pwedeng mobalik sa among trabahoan. Na-addict na yugugtaman nga tukang Dayan Papa Joe. Diyang nibawaan ni Mama nga wala ko'y trabaho nagsisyak pangutana sa hinungdan. Voluntary resignation ma? Mas may na lang niya kasama si Santi ko. Tubag pa ni Mama. Unsa? Kadugay na nimo sa imong trabaho more than 6 years niya gipa-resign ka? O sa hinungdan? Pangutana pa niya. Doon ako'y gisukmag na lalaki nang bastos manggod sa kababae nga among kauban. Tubag ko pa. Unsa? Unya sukmagon din nimo? Siguro doon na kay gusto ng bayhana. Nakaila ko mo Michael. Maayo ba ng bayhana ha? Kay og dili, sama kang marilang yapon. Ay na lang. Nagsugod na sa og yaw-yaw ang inahan, padung lang yapon sa akong karelasyon kaniadto. Si Marie, nga akong ex, nga gusto kayo niya. Si Marie nga hapit na unta mi nga ikasal pero wa madayon tungod sa iyang sa mga panghitabo. Yes mga kabarangay, wa na ko ma-mention earlier nga hapit na unta ko kaslon sa akong ex nga si Marie. Pero 3 days sa di pa mong kasal, ako mismo ang nag-cancel tungod kay di na matabang ang iyang kabisyosa. Si Marie manggod sa kaanak og dato og spoiled brat pa kay kaayo. Butan man nun siya mutawad sa kong mama, maong paborito kay siya sa akong inahan. Ay nakapan lang ni Marie kay kusog kaayo siya mo inom. Party goer og halos kada gabi mulakaw para mag-bar hopping, kauban siya mga barkadang babae og doon na sa mga lalaki. Si Marie, kusog sa kaayo nga mutabako pero di man inoon mag-drugs. Di lang yun ako makontrol ang iyang kalagan. Ang pirming sulti niya nako, nganong di man kumukuyog niya.
para makita kuno nako nga wa siya nagbinuang. Tinuod nga faithful siya nako, wa siya ilay lalaki nga iyahang kabisyo. Maura gina, ang iyang party-party, mang disco ug moinom ug manigarilyo. Pila ka adlaw pug ko nga nagpinsa unsay may tabo namo ni Marie ko makasal nami. Matiman ka niya nga mong mga anak puhon. Usa may purma sa mong balay nga wa mo gyud namahuang trabaho sa balay si Marie. Makaya ka niya nga muhunong siyang bisyo o ga mupundo na lang sa balay kung kasal nami. Kapila na mo promise si Marie na ako kadaaway na mo nga di na siya mo inom. Di na siya mulaag pero di gud niya matuman. Murag magkatulang yung tiil o dili ka bar hopping kauban sa mga barkada. Katong gabi sa wa pa na ako i-cancel among kasal, ako siya nasakpan nga nilaag na sab. Wala siya sa ilang balay pag-adto nako ug matud pa siya maginikanan nga gipugngan kung takuno nila nga mulakaw gyud. Pila ka bar ako nalibot usa pa na ako nakitaan si Marie nga mga 2:00 na sa gabi o kadlawon. Nakita nako siya sa parking lot sa usa ka bar nga nagsuka-suka o gilalayan sa mga barkadang lalaki. Gidalaan ako siya sa amua pagkaugma sa buntag diyang nawasa na kini nakadesisyon ko nga i-cancel na ang among kasal. Unsa? Di ka na mahimo Michael, uy andam na ang tanan ang mga gowns ug entourage, ang mga bisita nang andam na sab. Unsay gusto nimo nga may skandalo ta? Matud pa ni Marina ako. I-cancel ra man akong gingon, i-postpone lang nato og laing date, kanang ready na ka? Tubag ko pa niya Papa Joe. Ready naman ko, unsa pa man day gusto nimo, nagparty-party lang ko pang last ba before ko mo enter sa marriage life. Matud pa ni Marie, pero I doubt kung maura na Papa Joe. Sa tanaw na ko niya, wa pag yun plano nga muhunong siyang bisyo, bisan pa og kasal nami. Di ang i-open ako sa mga ginikanan ni Marie, okay ra po nila kay sila po wala masayod unsaon pagdisiplina ang ilang anak nga spoiled brat. Nakasabot ra sila nako ug akong gingon nga i-postpone lang ang date sa among kasal. Pero si Marie ang nasuko og tama nako. Di niya madawat ang dakong kauwaw kuno sa iyahang pangan. Tungod lang sa akong bisyo, i-cancel nimo tanan na asa atong kasal? O tinuod nga muinom ko, laagan ko, suruyan ko, barkadista ko, pero love ti ka Michael. Ug saksi ako mga barkada nga wa gyud ako buling-bulingi ang akong pangan. Saksi sila nga wa gyud ko ilay lalaki bisan pa og fling-fling na lang. Matud pa niya nako nga naghilak pa og taman Papa Joe. Wa man gumingon nimo nga di madayon natong kasal. Dayon gihapon lahi lang nga date, way mo sab Marie. Matud ko pa, no, wa nay kasal nga may tabo. Ug ayaw na sa pagkikita nako. Puslan man, may pa magbuwag na ta. Hinaot pa unta nga makita kag babae nga tarong. Kanang hinhin, kanang Maria Clara nga ikaw ra gyud ang higugmaon. Pila ka adlaw si mana buwan sab ko nga gihilakan ang among panagbuwag ni Marie. In fact, niadtong pagpang-apply ni Dayan sa among kumpanya, medyo presko pa og sakit pa nga akong dughan ug ang kunong ko nga si Dayan ang rason nga naka-recover ko sa dali nga nahitabo namo ni Marie. Mo'y pirming magbalik-balik sa akong utok nga last nga gisulti ni Marie nako nga hinaot pa kuno nga makita og babae nga akong ipangita ka ng perfect ug ikabilin og bahay. Pero ang wana ko na mga sitwasyon namo ni Dayan mas grabe kaysa kang Marie. Kang Dayan manggod, mura kong pirming na naa sa panganod. Para nako kung kauban ako siya, wanay katapusan ng adlaw. Obvious man sab siguro kay di ko musugot nga duhamis yung kinabuhi kung wa pa ko mabuang niya. Para nako makaadik si Dayan. Siya lang pirmi ang nasa akong una-una. Kumusta na kaha siya sa iyahang trabahoan? Wala nakaha ni samot o kabati ang pagtatar niya sa among mga kauban sa among trabahoan. Nakaya ka niya ang mga iskandalo sa opisina. Magsige og text niya mangumusta og moingon naman siya nga okay ra kuno siya. Kano sa ta magkita, pangutana pa nako niya sa text. Ayo lang sa alon, si Louie magsige kuha na nako sa trabahoan. Di pwede mag-abot mo kay nakaabot na niya ang balita parte na tunduha. Reply pa diyan diri nako. Ugma, lunchtime. Ay ko ingna. Nalagya po si Louie nimo. Makita ta sa tong suki nga fast food ba? Magpaabot ko nimo didto. Matud ko pa niya. Pagkaugma nito nga si Dayan sa fast food ug happy kayo ko diyang nakita nako siya.
Dayan, check-in ta na. Kadiyot lang good. Under tayo ng trabaho ba? Kimingaw kay kunimo Matod ko pa niya. Michael, maro ba na ituyo ni mo na ako makik-check-in? Napakoy trabaho Ug usa pa, wa na gani kay trabaho, mugasto pag yung kag motel. Tubag pa niya. Unya ni ring dayon ang iyang cellphone nung nakita na ko sa caller ID siyang phone ang pangani Louie. Ay nagtubaga Matod ko pa niya. Pero gitubag ni Dayan ang iyang cellphone. Hello Louie, matod pa niya. Nanawag ka sa office? O ako diha. Doon ako gipalit sa gawas pero pa doon ako balik. Okay, love you. Mao gid niya nadungog na ako kandayan nga nakapasurok og samot sa kong dugo. I love you pa ka? Unsa na paibog? Kabaw ka nga na ako sa mong atubangan? Matod ko pa niya. Kainit pa ni mo Michael Siyempre nag-I love you ko niya. Masuko day siya og masuko bin na siya din ako tubagon. Tubag pa ni Dayan. Kano sa banan nimo buwagan si Louie nganong nag-antos man kana niya? Di ba kulatado man kaniya? Di pa gyud mayo nga provider ultimo pangrentas niyong balay, di gani ka afford. Yaw-yaw ko pa kang Dayan. Ug wa ko magdahom sa iyang tubag nako. Naunsa man ka Michael nausab naman ka murag man kag dili ikaw si Michael nga ako nakaila sa una nga kalmado kaayo. Sa imong gipakita ron mas arang-arang panuon si Louie nimo. Sus ni saka dayon ang akong dugo, labi na nga iya kong kumparar nga to sa iyang ka-live-in Papa Joe. Mo na pananaw nimo na ako ron? Nakalimot ka tungod nimo na wadan kog trabaho? Wa mo ko magsugod nimo nga manok magagtaw. Wa mo ko nagpatabang nimo. Kaya man ako kung kaugalingon. Ug usa pa, Michael, daghan kay kong problema. Ayaw pun Matod pa niya. Si Louie lang imong problema, Dayan. Dili ka kabuwag niya kay matod pa nimo maghikog ni. So kung buhaton maghikog na lang sa ko para di ko nimo buwagan. Tubag pa nako niya. Medyo nitagas na nga mong tingog na halata na sa mga nangaon sa fast food nga nag-away mi. Moto nga nanggawas mi Papa Joe dito sa gawas na mo i-continue ang among away. Samtang naglakaw mi sa karsada naglalis ming duha. Dili magkaingon ana sa una Michael. Matod pa ni Dayan nako nga kailako na. Tungod nimo nabuang ko. Di ko masugot nga mawakan nako Dili. Halos masyagit na ko gipananaw na mi sa mga tao sa karsada. You know what? Nahadlok na ko nimo. Mubalik na ko sa trabaho Ug ayaw lang siguro pakita na ako og di pabugnaw imong utok. Matod pa ni Dayan dayong biya. Paspas siya nga naglakaw, sagol dagan para makalayo na ako Papa Joe. Ningit-ngit ako pananaw nitong higayuna og nausab na gyud ko. Wa na ko masayod og kinsay sad-an na munduhan ni Dayan. Si Dayan ba o ako? Tungod kay siyang hinungdan nga nabuang ko. O base na lang yun na ako ang problema. Di ba ako mismo ang ni-cancel sa kasal unta namo sa akong ex nga si Marie. Di na motubag si Dayan ako kung akong tawagan or textan. Gi-block pa ko sa Facebook. Mo nga naghimo og laing nga Facebook para mag-stalk niya. Magkatangko niya sa gawa sa trabahoan o magtago lang ko og dili magpakita niya kung naaman si Louie nga pirmi mo kuha niya kada hapon. Nahimo na kong stalker ni Dayan. Usa ka adlaw sa akong pag-stalk niya nakita na ko sila ni Louie nga murag nag-away sa Dan. Nagpaduol kog tama nila. Pareho sila nga wa makabantay tungod kay gisigim sa naglalis. Kinsa mo ginalaki nimo sa imong opisina ba? Dugay man kay kanigawas? Imong boss ba? Ang imong uyab dito? Nadungog ko pa kang Louie. Uyab ba Nito ka na sa imong utok. Hugaw kay kag susambot lang. Hugaw kay kag utok Tubag pa ni Dayan. Basi nagtuo ka nga wako kay bawo nga dunay kairing-iring nimong kauban sa una no. Matod pa ni Louie og dihang nakita nako nga gilab ni niya ang bukto ni Dayan. Wa na ko makapugong og niduol nilang duha. Huy, ayaw nagdapati ang babae ha? Mahal lang ka mangulatag babae da. Ako ito bang abi? Siyagit ko pa kang Louie. Giyatubang ko ni Louie og wa dayon siya ka-pamilyar sa kong naong. Wa pa gani siya kalihok, gibutangan din ako duha ka job sa iyang naong Papa Joe. Nasukamot siya. Nagkagubot ang mga tao og nananaw namo og na timing pod nga dunay pulis sa duol namo. Mo nga ni husay unta namo, pero si Louie wa gyud nagpariglo. Kay iya gyud kuno kong ikiha. Gikiyagi ko ni Louie og nalandig ko sa bilangguan og pila ka adlaw. Doon naman tayo piyansa pero wa naman ko'y kwarta. Wa ko'y trabaho og nahurot na ang akong savings. Si mama may naningkamot pangitag kwarta para makapiyansa ko. Pero
kuwang ang iyang cash, mao nga nag-antos lang yung kusod sa silda. Usa ka adlaw ni ana niyang gitawag ko sa warden kay doon ako nukoy dalaw. Wa ko magdahon sa tao nga nibisita nako. Usa ka babae nga ako sab nga napasakitan kani adto. Si Marie. Nakabalita kong mama nimo sa trabaho sa nahitabo ba? Ug matud pa niya nga kinahanglan ko ng kwarta para piyansa nimo. So, ako na mismo ang niyari diri para makita imong kahimtang. Ay kabalaka kung masetol na nako karong adlaw, makagawas na ka dinhi. Matud pa ni Marie nako. Ug tuod man nakagawas gid ko niya tong adlaw. Nakapasalamat ko niya kay after 5 days sa bilangguan, nakagawas in taon ko. Nakaingon gid ko sa kong nga di na ko balik dito papadyoy. Marie, salamat kay ha. Nauwaw kay ko nimo da. Ay kabalaka kay bayaran ako na tanan na gasto nimo kung makita na og trabaho. Matud ko pa niya. Sus, ay na ko na oy, ang bayad ba oy? Ug ayaw sa ikauwaw ang nitabo oy, natural ra na sa tawo nga dunay wild side. Sama nako. Tubag pa niya. Kumusta naman karon Marie? Sige lang gyapon kag inom. Pangutana ko pa niya. Wala na oy. Gusto ka mahubog akong anak nga nag-breastfeed nako? Tubag pa niya. Nakalitan ko sa iyang tubag, naminyo na ka siya og lain og nakaanak. Pangutana ko pa sa akong kagulingon. Okay. Doon na day kay anak. Naminyo na day ka. Pangutana ko pa niya. Wa ko maminyo oy. Wa sa ko ilain laki. Niya to pagabuwag nato, wa ko nasayod nga mabdos na day ko. Tungod sa akong kalagot nimo, wa ko magpahibaw nimo nga doon na natay anak. 1 year na kapin ng bata, niya nag-breastfeed lang yapon ko. So di ko pwede nga mo inom. Di sa ko pwede manigarilyo og labos tanan wanay bar. Wanay bar hopping oy, hands-on ako sa tong anak. Atong anak, Marie? Ato gyud anak, duha? Karon nga nasayod ko sa tanan. Gusto ko nga mangamahan niya. Ugma dayon mga-apply kog trabaho. 2 months later, nadawat dayon kog trabaho isip project engineer sa usa ka dakong construction company. Unang sweldo nako niadto dayon ko sa tindahan og namalit og cake, namalit po kog buwak, unya ni diretso ko sa balay nila ni Marie. Nakatuwa kong luha, diyan nakita nako ang akong anak, usa ka cute kayo nga batang lalaki nga naliwat gyud namong duha ni Marie. Gikugos nako ang akong anak o gigunita ng iyang gagmay og lumoy kayo nga mga pad. Sukad karon anak, perminata nga magkita ha kung itugot sa kay gayunan nga mahimo tang usa ka pamilya. Buhaton akong tanan para madawat pagbalik sa imong inahan. Matud ko pa sa akong anak nga bisan og wa makasabot, ni smile og ni katawa samtang nagtan-aw nako. Wa mas ako pantusan ni Marie diyang ako siya nga gipanguyaban og usab. Finally nadayon gyud ang among kasal og sa pagkakaron duha na ang among anak, Papa Joe. Wa na sa ko'y balita ni Dayan, oy. Og nang hinaot lang ko nga kung asa man siya karon, okay na siya sa iyang kinabuhi. Kay sama na ako, okay naman ko. Kisay magtuo nga usa ka babae nga palahubog, manabako niya partygoer og spoiled brat, nahimo ding usa ka ulirang inahan. Mao ka na nga akong asawa karon nga si Marie. Di gyud mo matag-an ang tao ug di po ka maka-judge sa iyang pagkatao base sa imong nakita, Papa Joe. Ang tinuod nga tara sa tao mugawas gyud ay nga dili tinuyo, mugawas naturally. Daghang salamat sa pagbasa nimo sa akong suwat tampo karong hapuna ug hinaot pa nga lain na sa mga istorya sa kinabuhi, gugma og paglaom ang makahatag og inspirasyon sa imong mga tigpaminawan. Dinhi na lang kutob, imong magtatampo, Michael.